We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Bugtaw na, hi there mga puso, good morning! May aga, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sa Miyerkules, August 23, 2023. Ibalunta na ang mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Nadasig sa panahon. Ako naman yung kapuso Eden Priatos live na live. Gikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sa gyapon namo ng mga dalag ko ang mga balita ang impormasyon nga dapat inyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Suktan nyo gida, isa-isa ha. Mga puso, Iloilo City Government magapadala sang demand letters sa mga miyembro sa kooperatiba sa City Hall nga may mga questionable nga loans kag may mga utang pa. Mayor Jerry Treñas nagpanindugan nga dapat manabat ang may mga kapaltahan sa natabo sa kooperatiba. Yaring report nga atong gintutukan. Ginahulat na lang sa karon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga ginapreparar nga demand letter sa ad hoc committee nga nag-iimbestigar sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Inimay kaangtanan sa mga natukiban nga anomalya sa kooperatiba. Ang nasambit nga mga demand letter ang ipadala sa mga miyembro kag opisyales sa kooperatiba nga may mga maanomalya nga loans, may mga utang kag mga natukiban nga may salabton angot sa mga questionable nga loans. I was supposed to sign my signature in the space sa noted bala para sa demand letters. I'm waiting for that. Manumduman naging paimbestigaran sang alkalde sa ad hoc committee ang kooperatiba upod ang private external auditors angot sa mga nasambit nga anomalya. Dugang pa ni Mayor Treñas, luyag sini nga kasuhan gid ang mga kinahanglan nga manabat kag mga nakitaan sa kapaltahan. Ang next step is really to file cases. And they will file cases. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso sa Bacolod City naman, may good news si Basiwa General Manager Mona Diahardin para sa masobra 76,000 nga active concessionaire sa Water District. Suno kay Hardin, hindi na malabutan sa New Year. May bastante na kuno nga water source ang Basiwa Prime Water Pinagi sa dako nga surface water contractor nga mag-supply sang 40 million liters sang tubig kada adlaw. Magluwa sa main surface water deal kung matigayon ng backup surface water projects. Papahuwayin na ang pila sa 60 deep wells ng Basiwa. Wala pa ginhingad na ni Hardin ang main source ng the surface water project apang. Promesa sini sa 2026 matuman na sa Basiwa Prime ang tugan sini nga mas maayo nga serbisyo. Here comes our bulk water supplier who will provide us with 30 or 40 million liters a day. So meaning, even sa next 2 years ng development ni Bacolod, we can still provide. Isa sa nakita ni Mayor Treñas nga solusyon sa problema sa illegal parking sa Iloilo City among paghikot sa public-private partnership sa isa ka towing company. Ini matapos nga natulupangdan sang alkalde nga madamo sa gihapon sa mga salawayon nga naga-illegal park sa ilabi na gid sa circumferential road sa diin madamo sa mga truck ang nagapagutok sa trapiko ilabi na gid kun rush hour bangod sa pagpark nila sa higad sang dalan. Samtang matapos nga magpalayag sang pagkadismaya sa performance sang PSTMO, may mga bag-o, may mga pagbag-o naman nga natalupangdan si Treñas sa pagpatuman sini sa mga layi sa dalanon ilabi na sa illegal parking. Apang sa piyak sinisuno sa alkalde, iya palantawon kung dapat bala nga magpatuman pa sa mga pagbag-o sa opisina. Once it is finalized with the PPP committee, then mayara na kita private partner para sa towing. No? Mga puso, tatlo naman ka obispo sa probinsya sa Negros Occidental nagapanawagan sa kalinong kag transparency sa plebisito sa Seneca. Yaring balita.
Nagapanawagan subong Sunday Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buzon, San Carlos Diocese Bishop Gerardo Alminasa, kag Kabangkalan Diocese Bishop Louis Galvines sa masobra 177,000 member consumer owners ngay paluntad ang katampad kag transparency sa plebisito. Ang challenge ng obispo sa aton to take part. Kag to take part, hindi nga balayran. Ano yung papel naton dira as member consumers, no? Owners sa sining cooperative naton. Ginpunto sa simbahan sa isa ka pastoral statement nga importante ang papel sa gobyerno sa paghitso sa financial losses ng Seneco. Sabay lokontani nga mangayo pa sang tabang sa profit-oriented groups. Ginusuman sa mga obispo nga tutukan sa mga konsumidor ang kaundan sang JVA ilabi na nga posibilidad nga 30% lang ang mabilin sa Seneco kag 70% ang ownership sa private companies agud pormahon ang bago nga Negros Electric and Power Corporation. May sabat naman ang Seneco management sa pahayag sa mga obispo. I fully respect their sentiments. No, I think they are also encouraging our member consumers to participate sa plebiscite, no? And to make their own individual decision on the matter. To me, that's the advice of our good bishop. I assure them, insofar as the judgment of the management of Seneco, entering into a joint venture agreement, that this is for the good of our member consumers. Ginatutukan naman sa anti-JVA coalition ang mga reports nga may pila ka problema sa proxy voting. Siguraduhon ta nga aton to mga ngalan, especially sa mga consumers nga wala nakabotar, wala gid man nakabotar. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Ipatawag sang Alimudjan LGU ang alihoda matapos nga mag-viral ang litrato sa isa ka PUJ nga ginapasuni kabahin sang asosasyon nga nag-overload sang mga pasahero. Suno kay Vice Mayor Kalay Alonsabe, nagpatawag na sang inquiry ang Committee on Transportation and Public Safety nga hiwaton na subong adlaw agud nga usisaon ang natabo sang pagpasakay sang mga pasahero nga sobra sa seating capacity. Imbitaron man ang mga tiglawas sang LTO kag LTFRB agud nga makakuha sang ila rekomendasyon angot sa issue agud nga malikawan na ang aksidente ilabi na kun rush hour. Siyempre i-impose ang regulated nga pagtapungko sa mga pasahero sa PUG. Isa na nakita ko. Okay? Ikaduwa, siyempre i-adjust nila ang pagpagwa ng papasulod na masalakyan kag tagaan sang importansya ang last hour sa gabi. Kahit di may mga estudyante ang ilabuhi 8:30, 10 o'clock. Papanaugan sa administrative relief si Lieutenant Colonel Aaron Palomo nga hepe sang Pasig City Police Station bangod sa kontrobersiya sa pagserbe sinesang search warrant sa Barangay Agtabo, Pasig City sang Agosto 12, Sabado. May baloan nga ginraid ang balay sang mag-utod nga Naptali kag Jeffrey Barrios nga miyembro sang Philippine Army kag assigned sa 301st Brigade sa Dingle, Iloilo matapos nga maangot ang duwa sa strafing incident nga nagluntad sa Barangay Braulan, San Enrique, Iloilo. Na-recover sa balay sang pamilya Barrios ang mga nagkalain-lain nga armas lutang. Apang ini ang gintawag nga planted sang pamilya. Gidaligarman sang mga ini nga nadula ang 135,000 pesos nga kwarta sa sulod sa ilabalay sang ginsulod sang makatapo sang kapulisan. Ang Police Regional Office 6 ang nagpaninduga naman nga lehitimo ang operasyon kaginhangkat pa ang mga natungdan nga magpasaka sang kaso. Sa subong temporaryo ang ginassign bilang OIC sang Pasig City Police si Major Marvin Bautista, samtang ginassign naman si Palomo sa IPPO. Walang nasaktan, walang nasira, at ang ginawa nilang search ay tama o karapat-dapat. Pinakikita po natin na yung mismong asawa ang pumipirma ng Certificate of Orderly Search and Inventory Report. Yan po ay voluntaryo at sa presensya ng barangay officials, sa presensya ng ni Piskal. Kapuso halong sa dalan, dead on arrival sa ospital ang rider yung kilala kay Christopher Montebano, 33 anyos, sang nakabunggo sa nasugata sininga van yung ginamaneho naman ni Haresco Darius, 48 anyos sa highway
sa Barangay Punta Mesa, Banwasang, Manapla, Negros Occidental. Sunod sa Manapla PNP nag-overtake sa Montebano sa ginasundan nga truck kag wala nakahingagaw balik sa Elaine rason nga nakabunggo sa van. Bangod sa tuman kabaskog sang impact, nagtabugin ang driver samtang nasunog naman ang motorsiklo sini. Nakaagom ang biktima sa patal nga pila sa ulo kag sa ibang nga bahin sa lawas. Nakaistoryahanin naman ang pamilya sang magtimbang nga kampo. Arestado 48 anyos nga babae ginakabig high-value individual sa bypass operation nga ginpatigayon sang City Drug Enforcement Unit sang ICPO sa isa ka hulot sang pension house sa Ledesma Street, Iloilo City. Pasado launa kaina sang kaagahon. Ginkilalang subject kay Ana Pedraha sang Oton, Iloilo. Nakuha sa iyang suspected shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 70 grams kag nagabalor sang 476,000 pesos. Si Pedrahas ang detained subong sa Police Station 1 kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 upon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga kapuso, may duha ka mga weather system na ginabantayan sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Una, ang tropical depression sa Pacific Ocean ang nakitaan ang mga bagyo 3,170 kilometers sa sidlangan sa Northern Luzon, sagwa sang PAR. Dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga nagalabot sa 45 kilometers per hour. Ay kaduwa naman amo ang low pressure area nga yara sa Philippine Sea. 570 kilometers ang kalayoon sini sa nasidlangan sang Apari, Cagayan. Sa duwa ka mga nasambit nga mga weather system, ang LPA ang nag-aapekto sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa trough o kon extension sini. Base sa wind forecast sang Metro Weather, manubo ang tsansa nga pagsulod sa PAR sang nasambit nga sang baskog sang habagat ang ginabantayan nga bagyo. Pero nagapabili naman ang posibilidad nga mangin bagyo ang LPA. Subong lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Makapadayon ini kag mangin lapnagon karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga pag-ulan gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Kapuso, para naman sa aton yung Globalita, Tropical Storm Hillary nagdala sang lapnagon nga pagbinaha sa Southern California sa USA. Samtang sa Colombia, 43 kapawikan na rescue sa otoridad ginbalik na sa dagat. Nakatutok Julius Bilacaol. Bangod sa mamunog nga ulan kag mabaskog nga hangin nga dala ni Tropical Storm Hillary, nagtaas ang level sang tubig sa madamo nga bahin sa Southern California sa Estados Unidos. Si Hillary ang pinakauna nga tropical storm nga nag-igo sa Southern California sa nakaligan nga 84 ka tuig. Antes ini, ang bagyo nag-igo man sa Baja Peninsula sa Mexico kag sa San Diego, California. Inanagtuga man sang mudslides kag pagsirado sa mga highway. Antes pa man nagtupa ang bagyo, nag-order na ang otoridad sang evacuation sa mga pumuluyo. Ginbuyan na sa dagat sa makatapos ang Colombian Armed Forces ang 43 ka mga pawikan nga na-rescue sa tuyo nga pagpang-traffic. 40 sa mga ini ang leatherback sea turtles, samtang ang 3 ang olive ridley sea turtles. Ang among mga pawikan ang ginakabig sang International Union for Conservation of Nature Red List bilang mga mahinang asahi, kag ang populasyon sa mga ini ang madasig nga nagkanubo. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Time out anay sa mainit nga mga eksena sa murder mystery drama nga Royal Blood ang mga cast. Hindi lang gali sila puro away kundi behind the scenes may kulitan and bonding moments man. Makita na pila ka wacky poses na ni Ding Dong Dantes, Megan Young, Michael Daez, Dion Ignacio, Lian Valentin, Rabia Mateo, kag Rian Ramos nga daw kasubong nga friends gid kag wala sang konflikto, baliskad naman sa makita sang fans sa telebisyon. Naglabot sa kapin 500,000 global Pinoys ang nagtililipon sa Toronto para sa Taste of Manila. Sa photos na gin-share sa Sparkle GMA Artist Center, makitaan nga enjoy gid ang Pinoy fans upod si Julian Sanese kag Raver Cruz sa day 1 sang event.
#No Goodbyes para kay Rafael Andicho, Miguelton Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, kag Matt Lozano, bisan pa natapos na officially ang taping para sa Voltes 5 Legacy. Sa videos ni Ralph at Little John, makitaan nga emotional ang Voltes 5 team. Very grateful naman kuno si Ralph sa opportunity nga mangin bida sa Voltes 5 Legacy. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede kamo ang magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Bangod sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong ni Watt na ginaduso sa Philippine National Taxi Operators Association ang pagpasaka sang flag down rate sa mga taxi sa 70 pesos. Sunod sa presidente sang grupo nga si Bong Suntay, 2021 panila gin-file ang petisyon apang wala gid maaksyonahan sa LTFRB. Hindi kaangay sa ibang gasahi isang transport services pareho sang bus, jeep, kag TNVS. Sa karon nagapabilin sa 40 pesos ang flag down rate sa mga taxi. Ang ginagusto nga saka sa flag down rate sa taxi ang tutukan ta sang spotlight sa bungaga upod sa presidente sang Association of Taxi Operators in Panay, si Mr. Perfecto Yap. Good morning, sir, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Good morning sa imong mga televiewers kag tagpalamati. Sir, anong panindugan sang atop sa ginaduso sang Pintowa nga 70 pesos nga flag down rate sa taxi? Actually, ang ginaduso sang Philippine National Taxi Operators Association o Pintowa, isa man sa mga lihok nga ginuhubra sa Association of Taxi Operators in Panay through the assistance kag support sa aton acting president sa Pintowa, si Attorney Joseph Bencentco. So somehow ang nga mga petition gin-submit naton as early as March 2022 pa. And ang atong gina-propose, o kung gina-propose ang federation is more on provisional lang tani-anay. Ay tungod every now and then nagisaka panaog. Pero sa subong, daw sunod-sunod na gid ang pagtaas ng gatong nga somehow ginaabaga ini sa atong mga drivers kag operators. Sir, pananglitan nga matigayon o kung i-grant na sang LTFRB ining petisyon, ano ang benepisyo ang ginalantaw sang inyo asosasyon nga madala sini sa inyo nga mga operator kag pati man sa mga driver? Of course, ang makasuportar man sa paggasto sa atong mga driver sa ila gatong, paggatal yung gatong. Tungod sa subong, ang ilang inakita daw halos nagsulod na lang sa gatong, considering ang pag-increase is somehow sunod-sunod na gid. Kag sa case ang operators, it would mean, kung mayo man ang kita sa atong drivers, kag may dawa-dawa sila, expectedly, wala masyado shortages ang ilang mga remittances. Kag in the process, makasuportar ang aton nga mga kita sa operators sa pagmintinar mayo sa ilang mga salakyan. Sir, hindi ayahan nga maapektuhan sini ang inyo nga pagpamasahero considering nga daw medyo kataas na gid sang 70 pesos nga flag down rate para sa aton nga riding public? Actually, ang gina-evaluate man sa subong sa aton LTFRB, kag kami tanaw man sa kabilugan tungod tama, kung magtaas na gid ang flag down, somehow it would affect ang aton pagpasahero, Kag in fact, ang una namon na proposal is not even the increase sa flag down rate, but somehow to set aside tani ang excise tax naton kag value added tax. On that case, hindi lang ang transportasyon ang benepisyo, gunti ang kabilugan nga ekonomiya naton tungod somehow ang gatong would affect all other industries.
Kangot sa sininga petisyon, sir, ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sa publiko? Well, as far as ang petition namon is concerned, nagapangayo kita sa pag-intindi sa aton mga pasahero nga ini ginahimo namon no as ng provisional ang assistance sa aton mga drivers. Kaga gina-propose namon nga ini provisional lang tungod pag magnubo no somehow it would again be returned back, would be returning back sa original naton nga presyo o kung plug down rate. Kabay pa sir nga may ara sang win-win solution nga hindi man maapektuhan ang aton nga mga pasahero kag mabuligan ang aton nga mga driver. Sir, thank you gid sa imong oras sa GMA Regional TV Early Edition. Maraming salamat makaintindi man sa atong mga pasahero. Kaya ang ginahimo sa subong sa mga operators hindi lang sa pagkatag sa atensyon man sa amon nga mga drivers, but also sa kabilugan tani. Pero somehow hindi na naton malikawan ini tungod asod-asod na gid ang pagtaas ang gatong na kinahanglan man matagan alibyo para sa amon mga drivers. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pila ka ginikanan hindi pabor sa pagdula sang wall decoration sa mga eskwelahan. Alliance of Concerned Teachers Panay nagapanawagan nga dapat klaro ang DepEd order. Si Jen Kilantang nakatutok. Sangdam naglang nagmando si DepEd Secretary Vice President Sara Duterte nga pangkakason ang mga wall decorations pareho sang tarpaulin kag poster agud makafocus ang mga estudyante. Hindi naman pabor si Manang Sandra bangod nagabulig ini sa mga bata nga maganyat nga magtuon. Kabulig mas mamaik basta mga sa mga estudyante pero kung hindi hindi sila mapang-decorate. Sunod sa Alliance of Concerned Teachers Panay, dapat klaruhon sang DepEd ang mando agud magiyahan ang mga manunudlo. Wala kami kabalo kung ano gid ang kaundan sa sinibalas ng DepEd order. Kung bala ini nagakahulugan gid nga wala gid kita sang dapat nga ibutang sa mga dekorasyon sa classroom. Kaya ining mga posters kani, makonsider lang siya nato nga distractions kung ang ini mga poster is not related sa education process ng sa atong mga kabataan. Pero kung magamba kita mga posters kani are posters nga pwede nato magamit wala sa edukasyon. This may encourage our learners to become more interested sa ilang pagtuon. Naabta naman sa news team si Ma'am Vanessa nga grade 1 teacher sang Pavia Pilot Elementary School nga nagapangkakas ng visual aids kag educational posters. Kami nga pangbaklason tani ang amon nga pamudlayan nga mga decoration sa amon classroom, ma'am, kaya it gives motivation sa amon nga mga learners para makabasa sila, ma-motivate sila sa amon nga mga lesson, no? Kag isa pa, ma'am, amon iniging gastusan, so medyo masakit sa amon buot nga pangkwaon. Sunod naman sa Public Schools District Superintendent sang Pavia, dako nga bentaha ang pagkakas sa mga dekorasyon sa hulot klasehan, bangod kada tuig nagadamo ang enrollees. Sa 65 ka estudyante ang average nga numero sa mga estudyante sa tagsa ka classroom. We are expecting congested enrollment. So about the displays, ako ya favorable ako sina because the displays maka-consume pa ina sang mga a lot of space sa aton nga eskwelahan. So yadi pa ang space nga ina sa aton nga mga enrollees nga wherein nga kadamo gid sang enrollment ya sang District of Pavia. Sa subong nagahulat na mga eskwelahan sang opisyal nga guidelines agud mapatuman sa public schools antes mag-umpisa ang klase sa Agosto 29. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Opertere Grense, ginbunag nga wala sang duha ka tiil, naghihimo subong sa ngalan sa patag sang swimming. Nakatutok Thesor Dales.
nagman nga may Fucomelia syndrome kung wala asang duha ka mga tiil, nagdako sang normal kasubong sang iban nga mga kabataan si Zach Lucas of Sioma sa Barangay Zone 4 Cadiz City, Negros Occidental. Suno sa iya Iloy ilaging pabatiyag kay Luke nga wala siya sang sablag sa lawas. Rason nga naging delikado ang bata sa pagmatumato sa paggawi sa balayman o kon sa eskwelahan. Ginpadako siya namon nga normal with his other siblings, as in wala iya sila nga special sa or something, as in fair treat sa ila tanan. Kag I think that's the reason why nga he grow up to be independent. Ang skateboard among naging partner na ni Luke din man siya magkadto ininang iya nga ginasakyan. Magluwa sa pagka-active sa eskwelahan, kilala si Luke sa patagsang paglangoy o kung swimming. Hindi gani lahog-lahog ang iya nadagahan sa palang pambansa sang damlaglang sa Marikina City. 3 tanan ka mga gold medals sa 50-meter backstroke, 50-meter breaststroke ag 50-meter freestyle sa para games ang nadala pa uli ni Luke. Ini nga mga bagay wala naman kuno ginalauman sa nga Iloy bangod sang Marso subong lang nga tuig nakatuon ini sang swimming kag wala gid sang formal nga training. Sa pulang sa isa ka resort, ini nag-practice tubtob nakitaan sang potensyal sa provincial meet. That's the first time nakita ko siya nga nag-swim, nagidiya nga wala na floaters nga daw na teary-eyed makubla pagkita ko kay in the previous namon nga swimming hindi gid siya biskan may floaters na sa hindi siya ginakubaan siya. May damo pa sa mga kompetisyon nga handom ni Luke nga mapasakupan sa palaabuton. Ganing promesa sini magatinguha pagid sa training. Siyempre, ang iya pagtuon padayon ko niya nga tutukan para ang handom nga maging isa ka doktor iya sa pinakaadlaw nga malabot. Mensahe sini sa iban nga kabataan nilabi na sa mga luyag man manging kampyon sa patag sang paglangoy. Agulang kamo nang kaya yun na para makaano man kamo, taog man kamo. Ayun, never give up. Ces Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Nagpatigayon sa art exhibit ang grupo sa mga Ogtunganon artists nga Ogtunganon Visual Artists League o OVAL sa damnaglang agod nga itibong ang visual art sa Banwa. Sa inaugural exhibit, ginbuksan sa publiko ang mga display sa mga artworks sa mga Ogtunganon visual artists nga nagapakita sang talento kag artistry sa mga Ogtunganon. Libre lang ang pagsulod sa art gallery apang sarang nga maghatag sang donasyon. Mga artworks nga puno sang emosyon kag mensahe kaangay na lang sang sikat nga Oton Death Mask ang mga abi-abi sa imo sa pagsulod sa among nga exhibit nga nahamtang sa isa ka art gallery sa Barangay Abilay Sur, Oton. John, mga puso, masamita mabatian nga nagapanghakroy sa tiyon magsakang presyo sa gatong. Among aton mga driver kay iban pa nga motorista apang dapat tatandaan nga hindi man kita luwas sa epekto sini. In chapter na Adrian, sinuugani si Japanese-American writer nga si Robert Kiyosaki. Fuel prices are at the center of our lives. They affect our ability to travel, stay warm, and feed ourselves. Kung mataas ang presyo sang gatong, ang mga serbisyo kag produkto ang apektado man bangod halos tanan ang nagagamit sini. Maraming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition of the Nagkitahalin Lunes ug Biyernes. May mo ninyong malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman si Eden Prietos, bugos nga puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.